Kamusta Sagittarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message na dapat mo malaman ngayon. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Sagittarius? Sobrang naintindi ng init ngayon guys, diba? Kaya mag-ready rin kayo sa matinding bagyo. Yun din yung katumbas niyan. Kapag may bagyo, kasama na rin dyan yung pagbaha. Sa totoo lang, hindi naman lindulin yung bansa natin eh. Pero nagsisimula na, kaya ikondisyon nyo na yung katawan nyo at saka isip para makaiwas sa pagpapanik. Maniwala man kayo o hindi, warning pa rin yan na kailangan ng pag-iingat. At saka mas lalong pagtibayin yung paniniwala sa Diyos. Knight of Pentacles, Two of Wands, Ace of Pentacles, the Death, at Ten of Swords. Pinapakita sa mga cards mo na meron kang matagal ng plano o kaya meron kang iniisip na pang long term. Kasi nababagalan ka sa takbo ng buhay mo. Pinag-iisipan mo kung ito na ba yung tamang panahon para magdesisyon. Patungkol ito sa career, sa negosyo, or love. Yung naiisip mong magandang plano or paraan ay may pang long term na tagumpay. I-enjoy mo yan, pero may mga kapalit yan at nakadalawang cards ka na. Merong changes at ending kahit maging malungkot ka man sa mga magiging desisyon mo. Sa career, ang ilan sa inyo pupunta ka ng city o kaya ibang bansa. Ang ilan naman sa inyo ay influencer ka o kaya online business ang career mo. Mas lalo pa itong napapalawak at saka nakikilala ka. At dahil sa ang ilan sa inyo, bago itong sinisimulan mo, bagong negosyo or bagong career, back to zero ka. Kaya kailangan ng patience at saka hard work. Kung nawalan ka naman ng trabaho or wala kang trabaho, ibig sabihin meron pang mas magandang kapalaran or trabaho na para sa iyo. Time na para kumilos. Yung career or negosyo na tinatahak mo ay may magandang resulta, pang long term na kita. Single ka man or nasa relationship, ang pinapahiwatig ng cards na ito na kung ano yung nasira na relasyon or nakaraan, ang importante ay yung ngayon. Ang ilan na nasa relationship, solid ang relasyon at saka okay din ang partnership niya sa negosyo. Pero ang advice ng mga cards ay kailangan na i-enjoy nyo ng person mo yung relasyon nyo at yung time para sa sarili. Sa mga single, ang ilan sa inyo, magtira ka ng respeto para sa sarili mo kahit patuloy kang nagmamahal. Kasi merong darating na person na akala mo siya na talaga, pero ibibetray ka niya. Sinasabi na ng mga cards para hindi ka lubos na masaktan. Ten of Wands, Ace of Cups, Four of Wands, at Seven of Swords. Kung ano man yung hinahangad mo sa buhay, kapayapaan, love, stable na pamumuhay, ay makakamit mo na. At kung ano man yung nangyari sa nakaraan, ay hindi mo na ito babalikan. Mas magiging matapang ka na at alam mo na kung ano yung deserve mo. Sa financial naman, nagkakaroon ka ng yung hindi mo matugunan yung financial responsibilities mo. Pero wag mong ubusin masyado yung energy mo sa kakaisip nito.
kailangan ng maingat na pagpaplano pagdating sa financial. At saka ang ilan sa inyo, nag-iisip ka rin ng next na bakasyon na gagawin. Maganda rin yung ganong idea kasi makakatulong yun sa relasyon nyo at saka yung bonding ng family. At kung hindi man ito mangyari ngayon, magpatuloy ka pa rin sa mga magandang plano mo para mag-increase yung financial. At para naman sa ilan, kung merong person na nagsabi sa iyo, ang advice ng cards, pakinggan mo yung person mo sa pangangailangan niya sa financial. Para hindi dumating sa punto na kukuhaan ka ng financial na hindi mo alam. Bata pa itong person na ito. Single ka man or nasa relationship, pangalawang cards na ito na pinakita na meron kang makakarelasyon na kakaiba sa mga nauna mong karelasyon. Kung ikaw tahimik ka, itong person na makikilala mo or karelasyon ay magiliw sa kapwa, maraming kaibigan or kakilala. Ang ilang single naman, kahit marami ka pang alibay, malapit mo nang makilala yung potential person. Basahin muna natin itong advice ng mystical card sa iyo. Itong card na ito ang nagsasabi na yung mga magandang plano or magandang pagkakataon ay darating sa buhay mo. Good person o kaya magandang kumpanya na makakatulong sa progress mo. Itong card naman na ito ay paalala na maging makatwiran kasi magkakaroon ng increase yung tagumpay mo. Kaya kailangan lahat ay naka-organize, lalo na pagdating sa financial. Ang ibig sabihin naman nito ay magiging masaya yung changes na mangyayari sa karir mo o kaya sa personal mong buhay. Kaya itong next card naman, kung may mga sitwasyon na tingin mo parang wala ng solusyon, merong choices na ibibigay sa iyo ang universe para sa ikakabuti mo. Ang kailangan mong gawin ay harapin kung ano yung katotohanan sa situation para makamit mo kung ano yung deserve mo. Sa mga single, ang ilan sa inyo, kung kailan guarded na yung puso mo, ayaw mo nang magmahal or magtiwala, doon naman darating yung soulmate mo, nakadalawang cards ka na. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, kailangan ng contentment. Kasi kung hindi mo to nararamdaman, ikaw yung bibitaw sa relasyon, kahit na ideal partner ang person mo. Six of Swords, Five of Pentacles, at Queen of Swords. Ipinapahiwatig ng mga cards na ito na unti-unti nang na-overcome mo yung mga mahihirap na sitwasyon na dumarating sa buhay mo. Dalawang cards na yung nagsasabi niya na kahit mabagal yung pag-usad mo, hindi mo pahihintulutan yung mga negatibo na mas mamayani sa mga decisions mo. Mas haharapin mo yung future ng open-minded, may perfection, at saka may klaro na kaisipan. Sa kalusugan naman, may mga minor na pain sa katawan mo, pero nawawala din ito. Kaya nararanasan mo to kasi ang ilan sa inyo, nai-stress ka sa sitwasyon na kinakaharap. Kahit gaano man kahirap yung buhay natin, huwag mong hayaan na mag-suffer yung kalusugan mo. Kasi sa totoo lang, itong tatlong cards na nagsasabi na healthy ka, naapektuhan ka ng emosyon mo. Kaya feeling mo humihina ka na. Sa mga single, kahit alam mo na sa sarili mo na itong potential person ang para sa iyo, huwag maging overconfident. Kilalanin mong maigi yung potential person.
kung ano yung mga bagay na mapagkakasunduan nyo. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na meron kang matutuklasan sa person mo na hindi nyo pagkakasunduan. At isa sa inyo ng person mo ang maninindigan na yung problema ay hindi magiging dahilan para magkahiwalay kayo. Hindi naman sa kinukonsinti mo yung person mo, kundi mas pinapairal mo yung maturity sa sitwasyon. At yung pinagdaraanan yung problems ang magpapatatag sa relasyon nyo. Nakatatlong cards ka na. At saka sa mga problemang dumarating, magiging honest na kayo ng person mo sa totoong feelings. Ito yung final card na King of Pentacles. Ito yung nagsasabi na magpapatuloy yung tagumpay at saka yung mga plano mo sa buhay. Kung patungkol man ito sa career, sa negosyo mo, o kaya sa love life. At ito rin yung time na hindi mo na masyadong poproblemahin yung financial. Schedule mo ang poproblemahin mo dahil sa sunod-sunod ito. Ito naman yung additional card na maging klaro sa iyo kung ano yung mga dapat mong i-focus sa ngayon. Para naaayon sa mga ninanais mo na magandang resulta sa future. Hindi mo rin kailangan pagdudahan yung sarili mo sa mga decisions mo kasi ito yung tamang panahon na para sa iyo at i-guide ka ng universe sa kung ano yung tamang kapalaran para sa iyo.